Nag-umpisa ang kwento kay Nancy, isang dalaga na nakakubli sa mga damauhan. Gulat na gulat siya nang malaman niyang nasa unang yugto na siya ng pagbubuntis. Ikinwento niya ito sa kanyang matalik na kaibigan na si Samantha. Nang tanungin ni Samantha kung sino ang ama, umamin si Nancy na hindi niya alam dahil kamakailan lang ay nakasama siya sa ilang lalaking kaibigan niya. Naguguluhan, napagtanto ni Nancy na ito ay bunga ng kanyang malayang pamumuhay at hindi niya alam ang gagawin. Nagtatrabaho si Nancy sa isang restaurant, kaya nagmadali siyang magayos. Habang nagbibihis sa kanyang kotse at nakikinig ng musika, biglang nasira ang kanyang kotse, kaya naiwan siyang stranded. Wala siyang magawa kundi iwanan ang kotse at maglakad. Sa daan, nakasalubong niya ang kanyang katrabaho na si Bobby, na palaging nagbibisikleta papunta sa trabaho. Hiniling niya rito na ihatid siya at pumayag naman ito, kaya nakarating siya sa restaurant nang hindi na late. Sa trabaho, nag-report si Nancy sa kanyang amo, ang kanyang ama, na kamakailan lang ay pinromote siya bilang manager. Pinaalalahanan siya nito na maging mas responsable at maging halimbawa sa ibang empleyado. Sinabi rin ng kanyang ama na may date siya ng gabing iyon kasama ang kanyang bagong kasintahan. Simula nang pumanaw ang ina ni Nancy ilang taon na ang nakalilipas, nag-iisa ang kanyang ama, binili ng kanyang ama na siya na lang ang mag-asikaso sa pagsara ng restaurant habang wala siya dahil magdamag siyang wala. Maya-maya, habang naglilinis ng mga mesa, nakita ni Nancy ang tira-tirang plato ng beans at itlog ng isang customer. Ang amoy ay nagparamdam sa kanya ng pagkahilo at nagmadali siyang pumunta sa banyo para magsuka. Napansin ni Jake, ang chef at matalik na kaibigan ng kanyang ama, na may mali. Naghinala si Jake na maaaring buntis si Nancy. Ilang sandali lang, biglang pumasok ang ama ni Nancy habang hindi pa rin maayos ang pakiramdam nito para tulungan siya. Mabilis na nag-imbento ng palusot si Jake, sinabing dahil sa masamang karne ang pagkahilo ni Nancy, upang hindi mahalata ng kanyang ama ang tunay na dahilan. Bumalik si Nancy sa trabaho, pero nagkaroon ng tensyon sa gabi. Aksidenteng natapon ng isang katrabaho niya na si Petty ang tubig. Alam ni Nancy na may kondisyon sa pag-iisip si Petty, kaya hindi siya nagalit. Di nagtagal, dumating ang isang grupo ng mga teenager na nakabisikleta na kilala sa pagiging pasaway sa lugar na iyon. Ayaw niyang maistorbo ang restaurant, kaya lumabas si Nancy para palayasin sila. Parang mas sensitibo at mabilis magalit si Nancy dahil sa pagbubuntis, kaya nasigawan niya ang lahat, pati na rin si Petty na hindi pa rin nakakalinas ng natapon na tubig. Hindi nagpatinag, pumasok ang mga teenager sa restaurant na nakamaskara at nagpanggap na o-order ng pagkain. Nang makita ni Nancy ang kanilang tunay na intensyon, nagbanta siyang tatawag ng pulis. Narinig ni Jake ang sinabi ni Nancy at napagtanto niyang nagpapanggap lang siya. Matapos ng insidente, ibinuhos ni Nancy ang kanyang galit sa mga tauhan, kabilang sina Jake, Bobby, Petty, at dalawa pa. Pinuna niya sila dahil hindi siya tinulungan na palayasin ang mga teenager. Si Jake, na senior staff member, ay nagmungkahi na nagbibiro lang ang team at sobra-sobra naman ang reaksyon ni Nancy. Naramdaman niyang nainsulto ang kanyang katungkulan kaya nagpa siya si Nancy na tanggalin si Jake sa trabaho, kahit na mahalaga ang papel nito bilang chef ng restaurant. Agad na humingi ng tawad si Jake at inamin na may mga utang pa siya na hindi pa nababayaran. Nang hingi siya ng pakiusap kay Nancy na huwag siyang tanggalin. Pero determinado na ipakita ang kanyang kapangyarihan, nanindigan si Nancy sa kanyang desisyon at iniutos na umalis si Jake. Maya-maya, tinawagan ni Nancy ang kanyang ama para ipaalam ang pagtanggal kay Jake. Nagulat ang kanyang ama, at naniniwalang masyadong mabilis ang kanyang naging desisyon, lalo na't mahalaga si Jake bilang chef. Kahit na hindi komplikado ang menu at kaya niyang pangasiwaan mismo ni Nancy, matagal bago makahanap ng kapalit para sa taong may karanasan tulad ni Jake. Sa kabila nito, nanatili si Nancy sa restaurant mag-isa, habang tumatagal ang gabi, nagpatugtog ng musika si Nancy at sumasayaw sa ilalim ng disco ng restaurant. Pero di nagtagal, napansin niyang may mga nakaparadang bisikleta sa kabilang kalsada. Napagtanto niyang bumalik ang mga teenager, kaya kinuha niya ang mikropono at nagbanta na tatawag siya ng pulis. Sa pagkakataong ito, gumanti ang mga teenager sa pamamagitan ng pagbato sa mga bintana ng restaurant. Wala nang ibang magawa si Nancy kundi tumawag talaga ng pulis.
Ang pulis na dumating ay nag-inform kay Nancy na ang mga teenager ay mga sospek sa isang kamakailang marahas na pagpatay. Habang naghahanda silang umalis, bumalik ang mga teenager at pinatay ang pulis. Natakot na si Nancy at nagtago sa storage room kung saan biglang lumitaw si Bobby. Sinubukan nilang magtago, pero nakita at nahuli sila ng mga teenager. Tinalian at pinilit na lumuhad na magkaharap sina Nancy at Bobby. Nakatakas si Nancy at lumaban, pero sa sobrang takot, hindi sinasadyang nasaktan niya si Petty. Napagtanto ni Nancy na si Jake, si Bobby, at si Petty ay bahagi pala ng isang malaking masamang plano. Nang tanggalin ni Nancy si Jake sa trabaho, naging malinaw na adik sa droga pala ito at kailangan niya ang trabaho para mapundohan ang kanyang bisyo, hindi para bayaran ang mga utang gaya ng sinabi niya. Nang maghanap ng iligal na droga si Jake mula sa isang dealer, at dahil wala siyang perang pambayad, nagbanta siya gamit ang baril na nasa glove compartment ng kanyang kotse. Habang pauwi siya na nasa ilalim ng impluwensya ng droga, nakasalubong niya ang isang grupo ng mga teenager na nakamaskara at nakasakay sa bisikleta na nagkakatipon sa paligid ng bonfire sa gilid ng kalsada. Dahil sa galit at gustong sisihin ang iba, hinarap ni Jake ang mga teenager, at sinabing sila ang dahilan kung bakit siya natanggal sa trabaho. Kung hindi nanggulo ang mga teenager sa restaurant, hindi sana nagalit si Nancy at tinanggal siya sa trabaho. Dahil sa galit at sa mga gamot na nasa katawan niya, nagwala si Jake, sinaksak niya ang isang teenager at walang awang binaril ang tatlo pa. Si Petty, na walang kamalayan sa lumalalang karahasan, ay nagawat sa brutal na mga aksyon ng kanyang kapatid. Matapos ang mga pagpatay, nilagay ni na Jake at Petty ang mga bisikleta at maskara sa kanilang kotse. Pagkatapos ay inutusan ni Jake si Petty na pumunta sa restaurant, habang pupunta siya sa bahay ni na Bobby at ng kanyang kuya para makasama sila. Di nagtagal, sa bahay ni na Bobby, ibinuhos ni Jake ang kanyang galit tungkol sa pag-uugali ni Nancy, at nagmungkahi ng plano na takutin siya sa pamamagitan ng pagsusuot ng mga maskara at pagsakay sa mga bisikleta. Pumayag si na Bobby at ang kanyang kuya. Nang tanungin ni Bobby tungkol sa mga maskara at bisikleta, sinabi ni Jake na hiniram lang niya ito sa mga teenager, at hinimok si Bobby na huwag mag-alala. Samantala, si Petty, na nasa restaurant na, ay napansin na may dugo pa rin ang kanyang mga kamay dahil napilitan siyang tumulong kay Jake. Nagpasya siyang hugasan ang mga ito sa gripo sa likuran, at ito ang dahilan kung bakit natagpuan ng mga pulis na tumutulo ang tubig nang dumating sila. Di nagtagal, dumating sina Jake at ang mga kaibigan niya sa restaurant. Sinunod nila ang kanilang plano, at binato ang mga bintana ng salamin at tinakat nila si Nancy. Nang dumating ang mga pulis, mabilis silang nagtago habang pinag-uusapan nila Nancy at ng pulis ang eksena ng pagpatay kanina. Dahil natatakot na madiskubre, sinuntok ni Jake ang pulis mula sa likuran. Habang kinakain ng takot si Nancy, nakita ni Bobby ang kanyang takot at dahil sa pagkakasala, tinanggal niya ang kanyang maskara, at nagpanggap na kakarating lang para tumulong. Pero nagkagulo at hindi sinasadyang nasaksak ni Nancy si Petty, na walang kamalayan sa tunay na sitwasyon. Nagulat si Nancy, naawa siya kay Petty at napagtanto niya kung gaano kalalim ang pagkakagawat ng kanyang nakababatang kapatid ni Jake sa gulo. Nagsimula ring magmuni-muni si Nancy tungkol sa kanyang tungkulin bilang manager, at nag-isip kung naging masyadong mahigpit at padalos-dalos ba siya nang tanggalin niya si Jake sa trabaho. Maya-maya, iniutos ni Jake sa kanyang kuya na bantayan si Nancy habang siya at si Bobby ay dinala si Petty sa loob para gamutin ang kanyang sugat. Nang mawala sa pansin ang kapatid ni Jake, sinamantala ni Nancy ang pagkakataon para makatakas. Nakakita siya ng isang bag ng bulok na karne sa likuran at pinag-isipan kung paano niya ito magagamit sa kanyang kalamangan. Samantala, sinubukan ni Jake na pigilan ang pagdurugo ni Petty, at si Bobby, na napagtanto na sobra na ang nangyari, ay palihim na kinuha ang susi ng kotse ng pulis para makatakas. Ang ama ni Nancy, na nasa date, ay patuloy na tumatawag kay Jake, dahil naiinis na siya nang marinig na tinanggal siya sa trabaho nang hindi niya alam. Pipilitin ng kanyang ama si Jake na panatilihin ang kanyang trabaho at huwag pansinin ang desisyon ni Nancy. Pero sa puntong ito, napakalayo na nang nagawa ni Jake, at naiwan ang kanyang telepono sa kotse, kaya hindi siya nakasagot. Samantala, hinabol si Nancy ng kapatid ni Jake. Sa isang desperadong pakikipaglaban, nagawa niyang itulak ito sa isang deep fryer, na nagpatigil sa kanya ng tuluyan.
Nagtago siya sa ilalim ng mesa. Pagkatapos, nakita niya ang walang buhay na katawan ni Bobby na nakahandusay sa isang pool ng dugo, tila inatake ni Jake. Sa sandaling iyon, dumating si Samantha sa restaurant, dahil sa tawag ni Nancy. Nanigas siya sa gulat nang makita ang nakakatakot na eksena. Hindi pinansin ang nagulat na ekspresyon ni Samantha, hinabol pa rin ni Jake si Nancy habang tumatakbo siya patungo sa likod ng storage area. Nang sumilay ang unang liwanag ng umaga sa mga bintana, nakadama ng kaunting pag-asa si Nancy. Tumakbo siya patungo sa labasan, pero naabutan siya ni Jake sa loob ng ilang segundo. Walang pag-aalinlangan, sinaksak niya si Nancy sa likod, dahilan para matamba ito. Walang awa na hinailan ni Jake pabalik sa walang laman na restoran ang nasugatan na katawan ni Nancy. Hindi niya alam na buntis si Nancy, kaya malupit niyang pinindot ang tiyan nito bago iniwan na parang patay na. Ilang sandali lang matapos siyang umalis, nagkamalay si Nancy. Sa kabutihang palad, nakaligtas siya dahil sa isang pag-iingat na ginawa niya kanina, dahil tinalian niya ng plastic wrap ang isang piraso ng bulok na karne na nakita niya sa imbakan sa kanyang tiyan. Ang improvised shield na ito ang nagligtas sa kanyang buhay dahil napigilan nitong masaksak ang kanyang mga mahahalagang organ. Maya-maya, nakita ni Nancy si Bobby, na buhay pa rin pero malubhang nasugatan. Ibinunyag niya rito na buntis siya sa kanyang anak, bunga ng isang party na kanilang pinuntahan. Dahil sa muling pag-asa, kinuha ni Nancy ang susi ng kotse ng pulis at nagtungo sa bahay ni Jake, determinado na wakasan ang kanyang karahasan. Di nagtagal, hinarap ni Nancy si Jake, na nagulat sa kanyang pagdating at tuluyang napaslang siya. Pagod at nasugatan, pero nagtagumpay, nahihirapan siyang bumalik sa restoran habang naglalakad. Ilang sandali lang, dumating ang kanyang ama, na naguguluhan at nag-aalala, at tinanong siya kung ano ang nangyari. At dyan na po nagtatapos ang video mga idol. Thank you for watching. Goodbye.